Magandang araw mga kaibigan. Ongoing po ngayon ang press conference sa Senado. Nandyan, nakarap sa media si Senate President Alan Peter Cayetano at saka si Senator Marcoleta. Tanungan, may napakagandang tanong na isang media. SP, magsasampa ba kayo ng kaso sa Supreme Court tungkol sa ginawa ng SB 11 plus 1? Kasi yun din ang tanong ko eh. Para ma-resolve ang issue na ito, dapat madala sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang mag-resolve ng issue. So, nung tinanong yon sa media, yan na, sabi ko ito, masasagot na. At ito ang sagot, napakatalino na sagot ni SP Cayetano. Sabi niya, hindi. Bakit ako magsasampa ng kaso sa Korte Suprema? Sabi niya, patibong nila yan sa akin, it's a trap for me na magsasampa kasi it will take very long time for the Supreme Court to decide yung bagay na yan. Bahala sila. Basta ako ang legal Senate President. Wow. Yung ano yan, Antonio versus Cuenca case, I think may Senate President na yung nga, Antonio, na before 1949 ba yun? 1949, natanggal siya sa bilang Senate President. Parang sinasabi ng kampo ni Soto na yun daw ang basihan na pwede na yung 12. Eh lang, narinig ko rin si Senator, si Attorney Baligod. Ang resulta daw yung kaso na yun is ibinasura ng Supreme Court. Kinukwento ko lang yung narinig ko, hindi ko pa naintindihan. Hindi daw pwedeng gamitin yun dahil binasura nga. Sabi daw ng Supreme Court, they lack jurisdiction over that case. Kaya binasura nila. Parang hindi nila, parang back to sender. O nga naman, yung nangyari na yon is ang basihan, 1935 Constitution pa, nung nangyari yung napalitan yung Senate President. 1935 Constitution. Iba ang 1935, iba ang 1987. Okay? Ang 1987 Constitution, very clear ang nakalagay na kailangan ng 2/3 of all members of the Senate, which is, kailangan ng majority, which is 12 plus 1 equals 13, para ma-elect o matanggal at ma-elect ang bagong Senate President. Very specific yan sa 1987 Constitution. So yung sinasite nilang example, Antonio versus Cuenca, ang basihan noon is 1935 Constitution. Sabi ni Attorney Baligod, walang jurisprudence na nangyari doon. Kaya ito si Senator Alan Peter Cayetano, dahil 12 lang yung nag-convene nung kahapon ba? Oo, kahapon. Illegal yung ginawa nila dahil wala silang quorum. Ang 1987 Constitution says a quorum is 12 plus 1. Kaya grabe itong nangyari sa Senado natin ngayon, I don't know. How do you describe? Nakaka-excite, nakaka-dismaya, para na silang mga yung grabing away. At ang dahilan nito is dahil sa flood control hearing. Yung kanina ayaw nilang matuloy. Lang natuloy pa rin. Oh. So anong gagawin? Sinong panalo? Sinong talo? Di panalo ang Brave 12. Wag muna nating si Escudero dahil may binanggit kanina si hindi ko na lang na parang may matinding pinagdadaanan si Senator Escudero kaya nangyari yun. Pakinggan natin sandali ang usapan nila. Kasing na panahon. Ngayon po, Senator Marcoleta yan. Kung anong nangyayari na sa bansa. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Wow! Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos.
Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw nang mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi pa po tayo? Hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa. Sabi ko po, ako ang ayaw magpagkaisa. Alam po ba ninyo ang nasusi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pag natutan po namin lahat ito na ito'y ma-resolve sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po'y naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan? Nabinuksan? Hindi po. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po, without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importante. Alam po ba ninyo kung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigyan lang po sa amin na isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanilang partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, pipirma ang principal. Grabe, oh. Paano ko papalitan nila yung pagbasa? Anyway, ito, klaro, hindi magsasampa ng kaso sa Supreme Court si SP Cayetano sa pang-aagaw ng Senate presidency sa kanya. Siya pa rin ang legal na Senate President as of now. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito.